Hey. 2 Talks. And Kyra. And this is Take 2 Talk. So, ang gagawin lang namin is parang quick discussion lang ng mga napanood namin so far sa QC Cinema. Ang napanood namin is yung QC Shorts 1 and 2, Program 1 and 2. Char. So, rinig kaya tayo pagka... Sige, okay lang yan. So, ang una naming napanood is yung QC Shorts Program 2. Ang unang movie doon ay When You Left Me on That Boulevard. Sigh. Paano ba? Ano siya eh? Kumbaga, pinapakita yung life ng Filipino families pagka may umuwi galing sa abroad. Umuwi ba sila o nandun pa rin sila? Feeling ko nandun pa rin sila. O kasi may, like yung outside ng ano. Ay, nag-drive. Oo, nagdadrive sila. Parang hindi naman mukhang Pilipinas. Okay, okay. So parang siguro yung Filipino community doon. Okay, sa ibang bansa. Okay, okay, ako nga. Ayun. Ang ayun lang nga, hindi namin napanood lahat. Yung first 6 minutes na miss namin. Oo, kasi oo. Hindi na namin sabihin kung bakit. Pero ayun, sayang nga lang. And then, ang ano lang doon is, so hindi namin masyado na-gets yung buong movie and di namin alam kung bakit When You Left Me on That Boulevard, why that title and why ganun yung ending. Pero for me, ang ganda nung karaoke scene. Very Filipino, ano talaga. Yung kung paano mag-bond yung Filipinos. Kitang-kita pa talaga yung pagkaano. Parang I really relate. Oo. Kahit na hindi naman, parang alam mo, relate ka sa pagiging Filipino nila, sa yung community or yung family ng pagiging Filipino. So I really like that. Ang hindi ko lang gusto, Yung wigs ba? yung wigs nila Na-bother. na nakaka-distract. Oo, mapapansin mo talaga na nakawig to eh. Nakawig to. Parang ganon. Ayun. And then, ang next naman is Dominion. Ito yung experimental movie, or experimental short dito sa Program 2. Program 2, Oh, what did you think about Dominion? Actually, nung nanood kasi kami, nag-lag siya nung una. Tapos naisip namin, since experimental film nga, baka ano siya on purpose. Kaso paulit-ulit yung lag. So, sa pag-project pala yung problema. So, ano siya, ang distracting nung ano talaga, nung pagka-lag. Kasi may subtitles siya. And napuputol din yung sa subtitles. Ayun nga, nung una parang, intentional ba to? And then kung intentional to, I don't like it. Parang ganun. Pero yun pala, hindi intentional. And then, kung ano man yung ginagawa nila doon, I think, medyo malaki-laki yung sorry agad. Kasi hindi ko na-distract nga ako doon sa paglalag and nasira yung experience ko. So, I think, I get like kung ano yung meaning. I think I get it. Pero I think medyo marami yung fat kesa sa meat ng shorts na to. Nung napanood ko nga siya, like, inisip ko kasi experimental film siya and may subtitles lang and nagpapakita siya ng kung ano-anong clips and pictures. So isip ko, pag ito hindi nag-lead sa something na parang inaabangan ko yung ending niya kasi throughout hindi ko siya feel. Then nung pagdating ng ending, nag-gets ko na yung meaning niya. Tapos parang medyo underwhelming sa akin nung pagdating sa dulo. Okay. And then yung pangatlo is yung Basri and Salma. Basri and Salma in a never-ending comedy. Ito yung galing tong Indonesia. Hindi siya comedy. Siguro may pabugso-bugso ng comedy. Pero hindi, actually hindi siya comedy. Sa ending lang siya na-feel kong comedy siya. It's about like yung magka-asawa sila na parang carnival something. Yung motorized carnival, business, parang ganon. Business sila. Yung business Tapos, sila. Parang pina-pressure na sila na mag-start na magkaroon ng anak. Kasi yung iba sa mga kapatid nila or in-laws nila, may mga anak na nga. Oo. And then parang yung never-ending comedy. Actually, nakakatawa pala yung may musical bigla. Oo. Yun pala, may comedy nga sa gitna.
Pero siguro yung never-ending comedy is like, siguro hindi ko pa na-process masyado. Pero I think I get kung bakit ganun yung title. Pero hindi siya comedy. In a sense na comedy. Hindi Yung siya title. comedy. And then next is yung I look into the mirror and repeat myself. Ito yung gusto mo. Ito yung nagustuhan ko. Nag-start siya as, hindi pa describe nga isa-isa lang. Pero nag-start dun sa, nung nag-start na sa eldest sister, tapos nakita ko na very Asian, yung very Asian household. Tapos, but then, sinabi ng isa-isa yung experience nung iba pa niyang kapatid. And makakalungkot siya, actually. Actually, tinitignan kita baka umiiyak to si Kyle. Bakit? Hindi, wala lang. Kasi nga yung topic niya is Sisterhood, heavy. gano'n. Tapos, ayun nga. Tapos yung Relationship nila sa parents sa nila. parents Or nila. non-existent relationship. Ako, medyo naguluhan ako doon, actually. Kasi pare-pares yung mga boses nila. Kaya hindi ko, sino na nagsasalita? Ganon. Pero nung ending naman nun, parang I felt what she felt. Parang siyang biography, parang real story niya no? Ewan ko lang. Parang ganun. Kasi may mga pictures pa sila sa ending, may pictures ng 5 magkakapatid, 5 sisters. Tsaka yung nag-voice is same surnames sila lahat. So siguro nga sila rin. Dinadap lang na. Iba maganda. lang yung name. Pero Gusto ko yung like yung pagkaka-show, I mean yung execution nung hindi like yung pinapakita ka lang kasi ng like may clips lang ng outside or may clips ng picture or shadows. Hindi siya documentary. Oo. May visual na iba. Next is yung aking Hito. favorite. Hito. Actually, ito, I think both naman tayo. Ito yung Favorite. number 1 sa program 2. Program 2. Ito, Hito, siya, Filipino siya? Filipino, yeah. Yung I Look Into the Mirror, I think Singaporean. I think lang kasi yung accent nila is parang Sa English. Sa English, yeah. Itong Hito naman, Filipino. And then, I think favorite ko, para siyang very experimental. Experimental ba? Medyo, experimental. Kinda, yeah. Experimental, and then Yung house na, pagka-sci-fi, diba? yeah. And then yung isa sa mga favorite or pinaka-unique na movies na napanood ko kasi yung House na Japanese movie. And then parang parang na-inspire sila dun sa movie na yun. And then linagay nila dito in a context of being Filipino, ganon. And parang parang at the background of martial law din. Oo. Maganda yun. Ikaw, what did? Hindi, nasabi mo naman na. Oo. Hito is like my favorite. Actually, sa overall. Out of all, no? Out of all, Hito pinakamaganda. talaga. Oo. Okay, so yung next naman namin na pinuntahan is yung QC Shorts, program number 1. Yeah. Yung una namang movie dun is si Cross My Heart, Hope to Die. Bakit? Hindi, inisip ko, din siya? Filipino din. Oo. Naisip mo na, mo na ba yun? Like, na-feel mo na ganun yung mangyayari? Hindi. Bakit na-feel mo? Hindi. Actually, ba yung iniisip kong magiging direction nung... actually, nagulat ako na ganun yun na. Although, hindi, not entirely shocking na, plot twist. Pero, may ganun pa rin value kahit pa paano. Ang ganda ng pagkakagawa nila ng like steady lang sa isang place. Kahit na umaalis yung bida or yung umaalis yung character sa camera. Ewan ko, parang I have to think about it yet. First. Tsaka yung hindi pinapakita yung mukha nung lalaki, di ba? Like sa voice lang talaga, tapos yung figure niya lang talaga pinapakita. Ganun. Maganda yung Cross My Heart, Hope to Die. Then pangalawa is yung kung conscious ang mga aliens sang ila skin care. Hindi ko alam. Ang English niya is parang alien and their skin care something. Ganun. Ay, ito siguro second or third favorite sa same. out of all. Yun, siya, story about sa gay man. Na may anak. Oo, may anak siyang babae. Tapos yung anak niyang babae kasi is, parang siya binubuli ng friends niya before. Kasi nga, anak daw siya ng gay man. Tapos tinatawag na alien yung tatay niya. And then yung tatay niya, ang sobrang charming netong, sobrang wholesome. And then parang gusto ko lang silang panoorin pa. Sana mas sana full length. Parang ganon. Yung mga gatong type ng films. Oo, parang gusto ko silang makita in more situations.
Ayun nga, parang ang wholesome lang talaga ng interaction nila, ng relationship nilang mag-ama. Ganda nung, kumbaga, ganda ng representation dito sa LGBT. Oo. Hindi siya for, hindi siya for comedy. Hindi. Ayun. Next is yung The Altar. Ito rin, isa rin tong experimental film. Maganda siya, pero inantok ako, sorry. Ito para siyang yun nga yung meditation. Kasi baka ganun yung purpose. Baka mga ganun. Kasi actually, di ba, parang I saw an ant once in the sink, parang ganun. Oo. Actually, habang pinapanood ko to, may ibang parts na hindi ko na natitignan yung Ako sound. din! Nakatitignan lang talaga ako sa screen ko. Ano nangyayari yung langgam, dumadami. Ang dami yun. Parang sa ganda pa ng sound design niya. Doon talaga kaya parang antok. ina-trance ka. Yeah. Kaya parang kung nasa art gallery yun, tapos walang subs and etc. Tapos titignan mo na lang talaga. Tapos matutuwa na ako doon. Pero ayun. Maganda din siya. Pero yun nga, hindi siya narrative. Hindi. So, hindi ko nga naintindihan yung narrative niya. And number 4 is yung Buoyant. Hindi, siguro ano siya, Vietnamese? Oo, Vietnamese. Kasi nguyen yung... Sorry, hindi naman to. Oo. Tsaka may mga hats sila na straw hats. Tsaka yung flags. Hindi ko nakita yung sa flags. huli na pinakita. Ayun, maganda siya. Pero hindi ko lang siguro gets yung humor nga. Di ba yung sa kanila? Hindi lang ganun yung humor na. Oo, na-realize namin ni Julia na parang iba talaga yung humor siguro ng Pilipinas na gets mo. Na hindi ka magre-rely sa subtitles, ganun. Oo, doon siguro may parts doon na siguro kung Vietnamese ako, matatawa ako. Oo. Parang ganun. Pero hindi ako Vietnamese, so parang iniisip ko na lang siguro. Simula nga nung umpisa pa lang nanonood tayo, like, kasi nung umpisa, iniisip ko talaga po ulit na I have to keep an open mind na, kasi not everything's gonna be for me. So next naman is 5 is yung Mop. Nako, what a way to end this shorts program. Kasi yung Buoyant is like ang light niya and ang colorful, ang vibrant. Then pagdating kung medyo parang eerie, hindi eerie, parang medyo yikes ka sa mga baka gusto mong skip na lang tong Mop. Ewan ko, pero feeling saglit lang naman, so kaya mo na yan. Gumanong ka na lang. Siya yung maigsi, ba? Siya ba? Parang feeling ko siya yung pinakamaigsi, pero shit. Paano ba siya sabihin? Siguro masya-shock ka sa nangyayari talaga na you can't believe na ginagawa or nangyayari yun. Ayun, kung queasy ka sa mga medyo blood things. Oo, dun wag or yung parang magtangat ka na lang mag-inflict ng pain. Pero maganda siya actually, pero yun nga, ang dark lang nung subject. Ng subject, yeah. Yun. So that's it. And next naman namin is pupunta naman kami sa UP Town Center or Uptown Center. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam actually. Hindi ko UP kasi UP. Kasi UP. Pupunta naman kami doon later and then manonood kami ng All of Us Strangers. And then next na, pag-cut na itong clip, nandun na kami and then yung review namin.